Magkaiba ang ibig sabihin ng salitang pamilya sa salitang kaibigan. Pero pwedeng maging parte ng pamilya ang isang matalik na kaibigan. Lalo na kung siya ay tinuturing mo ng parang tunay na kapatid. Dear Papa Dudut, maraming alaala ang pwedeng mabuo sa high school at college life natin. At ang isa sa mga pinakamasayang alaala na masarap balikan ay kung paano tayo nakatagpo ng isang tunay na kaibigan. Ang kaibigan na magiging parte na rin ng ating buhay at pamilya. Isang kaibigan na makakasama natin sa tawanan, iyakan, saya at hirap ng buhay. Ang kaibigan na magpapatunay na pwede tayong magkaroon ng kapatid kahit magkaiba pa ang ating mga magulang. Pero minsan sila din ang magpaparealize sa atin na kailangan nating tanggapin na sa buhay na ito. Walang permanente at palaging may isa na kailangang umalis at mang-iwan. Isang malamig na gabi sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga kaistoryang nakikinig ngayon. Kasing lamig ng umaga ko ang panimulan ng aking sulat dahil sa isang maulan na panahon. Sana rin ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang sulat ko. Ako nga pala si Jason, 31 years old. Taga Baguio at nagtatrabaho sa isang lending corporation. Sa high school nagsimula ang pagkakaibigan namin ng best friend kong si Edgar Papa Dudut. Magkaklase kami noon at nagsimulang maging close na magkasama sa isang school project. Mula noon ay hindi na kami mapaghiwalay na dalawa, lalo na pagdating sa mga kalokohan. Sabay kaming tumikim ng alak sa kauna-unahang pagkakataon. Sumubok na mag-aral na manigarilyo, pati na ang pag-over the bakod ay ginawa rin namin noon ng sabay. Sabay din tuloy na napapatawag madalas sa mga magulang namin dahil sa kalokohang ginagawa namin. At sa bawat araw na nahuhuli kami sa mga kalokohan na yon, Papa Dudut ay sabay na lang din kaming matatawa ni Edgar. Pagkatapos ng matinding sermon ng teacher at mga magulang namin noon. At ang pagkakaibigan na yon ay nadala namin hanggang sa nasa kolehiyo na kami. Alam mo, napansin ko na parang ang seryoso ng mukha mo. May gusto ka bang ikwento sa akin? Tanong ni Edgar nang maabutan niya ako sa may guardhouse. Niyaya niya kasi ako na magmeryenda kami. Pero sinasabi ko na wala akong gana. Napansin niya kaagad na may kinikimkim akong lungkot ng mga oras na yon. Ang totoo ay binasad na kasi ako ni Erica. Kanina lang, pag-amin ko sa kanya. Si Erica ang schoolmate namin na kauna-unahang kong niligawan. Okay naman kaming dalawa, sweet na kami sa isa't isa at ramdam ko na malapit na niya akong sagutin. Kaya lang ay mali pala ako ng akala. Teka, paano nangyari yon? 2 weeks ago lang ay ang sweet ninyong dalawa. Tapos siya pa nagsabi na malapit ka na niyang sagutin. Bakit bigla na lang nagbago ang isip niya? Nagtataka pang tanong ni Edgar. Hindi ko rin alam eh. Basta ang sabi niya kanina tumigil na raw ako sa panliligaw ko kasi wala na raw akong maaasahan sa kanya. Tugon ko. Mukhang alam ko ng dahilan kung bakit sinabi niya yun eh. Hindi man nakwento ko sa iyo nung isang araw na nakita ko si Erica na kasama ng isang player ng badminton nitong school natin. Pakiramdam ko ay totoo nga ang chismis na may relasyon na silang dalawa pagkukwento niya. Yun din ang nararamdaman kong dahilan kung bakit bigla na lang niya akong binasted. Kasi nung maikwento mo sa akin yun, hindi na rin siya noon masyadong nagre-reply sa mga text ko. Naramdaman ko na rin talaga na babasta rin niya ako. Pero pinanghawakan ko pa rin ang sinasabi niya noong nakarang linggo na malapit na niya akong sagutin. Sana, sinabi niya na lang kaagad na wala na pala akong pag-asa. Para hindi na ako nag-e-effort pa na ligawan siya. Mas lalo ko tuloy siyang minahal. Kaya eto, mas lalo rin ako nasasaktan sa ngayon. Malungkot na wika ko naman.
Ay, ang mga babae talaga. Ang hirap ispelengin. Hindi hamak naman na mas gwapo ka doon sa badminton player na yon. Real talk to, Jason. At hindi ko sinasabi to kasi kaibigan kita. 10 paligo kayang lamang mo sa lalaking yon kaya hayaan mo na doon si Erica. Makikita mo na pagsisisihan niya rin na hindi ikaw ang pinili niya at sinagot niya. Saan ka naman makakakita ng lalaki dito sa school natin na pogi na matalino pa? Best friend ko lang yata ang may katangian na ganon. Napapailing na sabi pa ni Edgar. Ikaw talaga, Edgar. Inuuto mo pa ako para lang pagaanin ang loob ko. Natatawa namang wika ko. Hindi pang uto yun ah. Totoo lahat ng sinasabi ko sa iyo. Kaya huwag ka nang magmumuk dyan. Tara na sa kantin at samahan mo akong mang-chicks. Ang ibig kong sabihin ay kumain pala ng chicken mommy doon. Libre ko na pati soft drinks. Kaya huwag ka na magdahilan. Huwag ka nang tumanggi. Lika na. Anyaya niya na hindi ko na tinanggihan pa. Sa aming dalawa ni Edgar ay siya talaga ang mas masayahin, Papa Dudut. Mabilis kasi akong malungkot kahit na tungkol lamang sa maliit na bagay. Kapag nabasted ako ng nililigawan ko, kapag napagalitan ako ng parents ko sa bahay, o kapag bumababa ang grades ko sa mga subject namin, si Edgar ang palaging gumagawa ng paraan para gumaan ang pakiramdam ko. Sa buong high school at college life nga namin ay hindi ko siya masyadong nakikita na malungkot. Palagi siyang nakangiti at masaya. Nasabi niya rin noon na ang motto niya sa buhay ay palaging gawing masaya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya siguro palagi ring puro positive vibes ang nararamdaman ko sa kanya noon pa man. Mas may kaya rin ang pamilya ni Edgar kumpara sa amin, Papa Dudut. Wala na siyang daddy pero may malaking negosyo naman ang mommy at lola niya na bumubuhay sa kanila. Solong anak lang din siya kaya mahal na mahal siya ng mommy at lola niya. Samantalang kami sa bahay noon ay 6 na magkakapatid. Walang trabaho ang mommy ko at si papa naman ay tricycle driver. Pangalawa ako sa magkakapatid at lahat kami ay pilit na ginagapang ni papa sa pag-aaral. Pero minsan talaga ay may isang kailangan na magsakripisyo para may maunang pangarap na matupad, Papa Dudut. Nagkaroon kasi ng pagtatalo noon sa bahay namin. Gusto ng mga magulang ko na huminto muna ako sa pag-aaral para paunahin ang kuya ko na makatapos. At saka na lang daw ako magpapatuloy kapag may trabaho na siya. Nang ikwento ko yon kay Edgar ay labis siyang nag-alala dahil gusto niya sana na sabay kaming makapagtapos ng pag-aaral. Ayoko nga rin sanang huminto sa pag-aaral pero mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Dahil hindi na raw kaya ni na tatay na pagsabayin kami ni kuya sa college. Ang nakakainis lang dun, mas maayos naman ang pag-aaral ko kesa kay kuya tapos miscellaneous fee na lang naman ang binabayaran namin sa school kasi nga may scholarship ako kahit papaano. Pero ako pa rin yung gusto nilang pahintuin sa pag-aaral. Malungkot na kwento ko. Nakakainis nga yan, Jason. Buo na raw ba talaga ang desisyon nila? Baka naman pwede pang magbago yun. Baka nabibigla lang sila sa mga sinasabi nila sa iyo kagabi. Wika niya. Hindi na raw magbabago ang desisyon nila kasi masyado na raw talaga silang nagigipit sa mga gastusin sa bahay. Kailangan ko raw talaga munang huminto kesa mas lalo silang mahirapan at pare-pareho kaming magutom dito. Tugon ko naman. Alam mo, may naisip akong paraan. Mag-a-apply ka kaya ng financial assistance sa Kapitolyo para sa susunod na semester. Mataas naman ang average ng grades mo, hindi ba? Tapos tutulungan din kitang makakuha ng isa pang financial assistance sa tito ko na board member dito sa lugar natin. Sigurado ako na sakto na yon para sa mga kailangan mong panggastos sa next semester, suhestyon niya.
Kaya lang baka hindi pa rin ako payagan ni na tatay kasi nga gagastos pa rin ako ng mga allowance ko para sa araw-araw. Ang sabi ko naman. Di mag-working student tayo para may pandagdag na pera pa tayo. Sigurado ko na pwede tayong mag-apply sa mga fast food chain o kaya sa mga gasoline station. Malit lang ang kita pero pera pa rin yun. Muling suhestyon niya. Mag-working student ka rin? Nagtatakang tanong ko. Oo naman, anong tingin mo sa akin? Hindi ko kayang ginagawa ng mga service crew sa fast food. Payat lang ako pero malakas tong mga muscles ko. Nakangiting wika niya. Hindi naman sa minamalit ko ang mga muscles mo Edgar pero hindi mo naman kailangan ng pera. Kaya bakit magpa-part-time job ka pa? Tanong ko ulit. Para magkasama tayo syempre at para mas makatipid ka sa pamasahe. Susunduin at ihahatid na lamang kita dito sa inyo gamit ang motor ko kapag may part-time job na tayo. Ano, deal? Wika niya. Mukhang buo na ang mga plano mo Paano pa ba ako makakatanggi? Salamat talaga Edgar. Tugon ko naman. Papadudot habang tumatagal noon ay mas tumitibay ang pagkakaibigan namin ng best friend kong si Edgar. Sobrang bihira din kasi kaming mag-away at kahit kailan din ay hindi kami nagtatalo ng dahil lamang sa babae. Magkaiba rin kasi kami ng tipo ng babae at palagi kami nagtutulungan sa lahat ng bagay kahit pa sa panliligaw. Mas magaling dumiskarte si Edgar sa mga nililigawan niya, ako naman ay pasimple lamang kung pumorma. Dinadaan ko sa mga love letter at pagsusulat ng mga tula ang panliligaw ko. Si Edgar naman ay dinadaan niya sa pagbibigay ng mga material na bagay sa babaeng gusto niya. Pero kahit gaano pa kami kagaling pumorma at manligaw noon, palagi rin kaming nababasted ng babaeng gusto namin papadudot. Kaya rin siguro mas naging close pa kami sa isa't isa lalo na noong nasa college na kami. Ilang beses lang din kasi kaming nagkaroon ng girlfriend noon. Kaya nakontento na lamang kami na kaming dalawa lamang ang madalas na magkasama. Ganon siguro talaga kapag parang kapatid mo na ang best friend mo. Wala ka nang hahanapin na iba lalo na kung lahat naman ng bagay ay pinagkakasunduan ninyong dalawa. Kaya ang isa sa mga pangarap talaga namin noon ay ang sabay kaming makapagtapos ng college, papadudot. Sinasabi ko na rin kaagad kay tatay at nanay noon ang mga plano namin ni Edgar. Hindi na nila pinilit ang gusto nilang huminto muna ako sa pag-aaral dahil wala na rin naman silang gagastusin pa sa akin. Tinulungan na rin ako ni Edgar na mag-apply ng financial assistance para sa pag-aaral ko sa Kapitolyo at isa ang tiyuhin niya sa mga politiko sa lugar namin. Kaya hindi kami nahirapan na ma-approve. Yun ay dahil ang kauna-unahang requirement nila ay mataas na average ng mga grades sa school. Pagkatapos kong makakuha ng financial assistance ay nag-part-time job na rin kami ni Edgar sa isang malapit na fast food chain sa amin. Kagaya ng plano niya para makatipid kami ay motor niya ang sinasakyan namin pauwi at papasok sa trabaho, pati na rin sa school at sobrang na-appreciate ko talaga ang effort ng best friend ko ng mga oras na yon papadudot. Dahil kahit hindi naman niya kailangan na mag-part-time job dahil hindi sila gipit sa pera, ay ginawa niya pa rin yon para lamang masamahan ako at hindi masyadong mahirapan. Sabay na rin kaming nakapagtapos ng pag-aaral ni Edgar noon at nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Pero hindi nagtagal ay nag-decide ako na magtrabaho sa abroad para kumita ng mas malaking pera. 3 taon lang ako nagtrabaho doon dahil hindi ko kayang tagalan ng pagka-homesick. Kaya bumalik din ako sa Pilipinas para dito muling magsimula ng buhay at bagong trabaho. At syempre nang makauwi ako, ay isa si Edgar sa pinakauna kong dinalaw. Wala nga lang siya sa bahay noon dahil nasa trabaho pa raw, sabi ng mami niya na si Tita Rachel. Si Tita tuloy muna ang nakakwentuhan ko habang naghihintay sa pag-uwi ni Edgar. Nakwento ko kay Tita ang dahilan kung bakit nag-decide ako na umuwi ng Pilipinas. Tinanong niya kung may papasukan na raw ba ako na trabaho.
Sinabi ko na wala pa. Sakto raw kasi may bakanting mataas na posisyon sa kumpanya ni na Edgar at pwede raw ako na matulungan itong makapasok. At nang makauwi nga si Edgar ay yun din ang sinabi niya sa akin. Sakto kasi vacant pa yung position na iniwanan ko sa kumpanya namin bago ako ma-promote. Email mo sa akin mamaya ang resume mo para ma-forward ko sa HR namin. Doon ka na lang sa amin mag-apply. Bukod sa maganang trabaho mo ay malaki pa ang sweldo. Masayang wika ni Edgar. Hindi ba mataas ang qualification sa kumpanya ninyo? May pag-aalinlangan na tanong ko. Medyo mataas nga pero bahala ako sa iyo. Bigyan mo lang ako ng kopya ng resume mo. May trabaho ka na kaagad. Taas kilay na wika niya. Ayun o. Salamat Edgar ha. Bawas alalahanin ko na tuloy ang pag-a-apply ko. Makakabawi rin talaga ako sa iyo sa susunod. Pagpapasalamat ko kaagad sa kanya. Papadudot wala pa talaga akong maayos na plano bago ako umuwi ng Pilipinas noon. Ayoko pa namang magtagal na walang trabaho lalo na at maraming gastusin sa bahay kasama na ang pagbabayad namin ng lupa na binili ng mga magulang ko. Pero nang dahil kay Edgar ay nagkaroon kaagad ako ng trabaho na may mataas na sweldo. Sobrang swerte ko talaga sa best friend ko at pakiramdam ko noon na si Edgar ang guardian angel ko na nagkatawang tao sa lupa para palagi akong tulungan sa mga problema ko sa buhay. Mabilis ako nakapag-adjust sa trabaho sa tulong na rin ni Edgar Papadudut. At dahil mataas ang sweldo sa kumpanya na yon ay halos malapit lang din yon sa dati kong kinikita noong nasa Taiwan. Wala na nga akong masyadong naging problema sa buhay ko noon dahil sa aming magkakapatid. 4 na kaming nagtatrabaho at ang 2 nakababatang kapatid na lamang namin ang nag-aaral noon. Noong ko lang din naramdaman na kahit papaano ay gumaan na ang buhay namin tapos ay kasama ko pa ang pamilya ko. Kaya lang Papadudut may nakatakda palang mangyayari noon na susubok sa katatagan ko bilang isang tao at kaibigan ng best friend kong si Edgar. Dahil nagulat na lamang ako nang tawagan ako ni Tita Rachel at sabihin niya na nasa ospital daw sila ni Edgar. Kaagad naman akong pumunta doon at sinabi ni Tita na ilang araw na niyang napapansin na masama ang pakiramdam ni Edgar. Hanggang sa mawalan ng araw ito ng malay kaya isinugod niya sa ospital. Nang makausap niya ang doktor na tumingin kay Edgar ay nalaman niya na galing na pala doon ang kaibigan ko para magpa-check up. At noon lang din lumabas ang resulta ng check-up nito. Lung cancer stage 3. Nagpigil ako ng luha nang marinig ko yon mula sa kanya. Lalo na nang pumasok ako sa kwarto kung nasaan si Edgar. O Jason, bakit pumunta ka pa dito sa ospital? Makakalabas din naman ako kaagad kaya hindi mo na kailangan na dalawin pa ako dito. Nakangiting salubong kaagad ni Edgar sa akin. Maliwalas ang mukha niya na parang walang iniindang sakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad na nagpa-check up ka pala dito sa ospital noong 1 linggo? Seryosong tanong ko. Sinabi na pala ni Mami sa'yo. Ano ba yan? Dapat ako ang unang magsasabi sa'yo. Nakangiti pang wika niya. Pero bakit hindi mo nga sinabi sa akin magpapa-check up ka noong 1 linggo? Bakit ang sabi mo ay may importanteng lakad lang kayo ng pinsan mo kaya hindi mo ako pinapasama? Bakit tinago mo sa akin na may nararamdaman ka na palang hindi maganda sa katawan mo? Pigil ang mga luhang tanong ko. Oy Jason, buhay pa ako. Ang lakas-lakas ko pa nga eh. Kayang walang dahilan para malungkot ka dyan no? Biro pa niya. Edgar naman, huwag mo nga dinadaan sa biro at tawa ang lahat. Seryoso ako sa mga tanong ko sa iyo. Naluluhang pakiusap ko. Kapag ba umiyak ako kagaya ng ginagawa ni Mami ay may magbabago ba? Wala naman hindi ba? Nandito na tayo. Sinabi na ng doktor kanina na may stage 3 lung cancer ako. Tinaningan na nga niya ako ng ilang buwan ng buhay ko. Kaya tanggap ko nang mamamatay ako sa sakit na ito. Kahit alam natin na hindi naman talaga ako nagyoyosi. Wala tinamaan ako ng malas kaya nagkaroon ako ng ganitong sakit. Medyo naiiyak na rin na sabi niya. Pero pwede naman tayong magpa-second opinion hindi ba?
Kahit pa nga third o fourth opinion pwede pa rin mabago kung ano man ang sinasabi ng mga doktor sa ospital na ito. Basta Edgar, ano man ang maging resulta, lalaban tayo at ako naman ang sasama sa iyo sa lahat ng magiging laban mo sa sakit na ito. Walang susuko sa atin Edgar ha. Walang mangiiwan sa ating dalawa. Wika ko sa kanya. Papa Dudut, kung alam nyo lang kung gaano ko pinigilan ang sarili ko na maiyak sa harap ng best friend ko na mga oras na yon. Sobrang sakit na ng lalamunan ko dahil ayaw ko talagang lumabas sa mga luha ko mula sa mga mata ko. Pero syempre sigurado naman ako na napansin ni Edgar na nagpipigil na rin talaga akong maiyak. Gusto ko rin talagang magtampo sa kanya na mga oras na yon dahil hindi niya sinabi sa akin na may iniinda na pala siyang sakit sa katawan niya na hindi na normal. Hindi niya rin siguro yon pinakita sa akin dahil hindi ko man lang yon nahalata sa kanya. Nagsinungaling din siya sa akin noon Papa Dudut dahil ng araw na nagpa-check up siya ay niyaya ko siya na samahan ako na magpaayos ng motor. Pero ang sabi niya ay may lakad sila ng pinsan niya. Nagpapasama raw itong bumili ng bagong helmet sa isang mall at may iba pa silang dinaanan. Sinabi ko sa kanya noon na susunod ako sa kanya dahil may gusto rin akong bilhing gamit para sa motor ko. Pero hindi na rin ako nakasunod dahil sinabi niya na dediretso sila sa bahay ng lola nila na malayo na sa lugar kung nasaan ako ng mga oras na yon. Yun pala Papa Dudut, sa ospital talaga ang punta niya para sumailalim sa mga test dahil sa mga hindi niya normal na nararamdaman sa katawan niya. Alam niya sa sarili niya na pwedeng may malubha na siyang sakit noon at tinago niya sa akin yon para hindi ako mag-alala. Gustuhin ko mang magtampo, mas nangibabaw ang pag-aalala ko, kaya nangako ako na hindi ko susukuan ang pagsama sa kanya sa magiging laban niya sa karamdaman niya Papa Dudut. Pumayag si Edgar sa pakiusap ko na magpa-check up ulit kami sa ibang doktor at ospital. Sinamahan ko siya hanggang sa makakuha kami ng third opinion sa iba pang doktor na pareho lang ang sinabi sa nauna niyang mga naging doktor. Doon na namin tinanggap ang katotohanan na may stage 3 lung cancer talaga si Edgar. Hindi na rin kami nagsayang pa ng panahon Papa Dudut. Nag-undergo na ng mga treatment si Edgar hanggang sa sumailalim na rin siya sa isang operasyon. Awang-awa ko sa mga nakikita kong paghihirap noon ng best friend ko matapos ang operasyon na yon, Papa Dudut. Sobrang laki ng pinayat niya, hirap siyang makakilos, makakain o kahit pa ang makapagsalita. Ang sabi niya noon kung pwede lang daw talaga na habang buhay na lamang siyang makatulog para hindi na niya maramdaman ang lahat ng sakit sa kanyang katawan. Siyempre hindi ako sumang-ayon sa tuwing maririnig ko yon. At palagi kong pinapaalala sa kanya na hindi pa siya pwedeng mawala dahil sabay pa kaming mag-aasawa. Mahigit kalahating taon din kaming nakipaglaban sa sakit ni Edgar Papa Dudut hanggang sa makatanggap kami ng mabuting balita na ligtas na ang buhay niya. At wala na kaming dapat na ipag-alala pa. Naisip ko noon na sobrang bait talaga ng Diyos dahil binigyan niya ng pagkakataon na madugtungan ang buhay ng isang mabuting tao na kagaya ni Edgar Papa Dudut. Kaya naman nag-celebrate talaga kami noon para sa kanya. Masayang araw na yon kasi parang bagong simula ulit para sa aming lahat. Nag-throwback kwentuhan pa nga kaming dalawa ni Edgar tungkol sa mga kapalpakan namin sa buhay at mga nakakatawang nagawa namin noon. Naalala mo ba yung pag-iyak mo nang mag-break kayo ni Beatrice? May mga palinya-linya ka pa na, Jason, hindi ko na yata kayang mabuhay nang wala si Beatrice. Hindi ko na alam kung paano sisimulan ang araw ko nang hindi ko siya kasama. Paano ko ba siya makakalimutan? Natatawang wika ko. Siraulo ka talaga. Pati ba naman yun naaalala mo pa? Natatawang singhal niya. Hindi ko makakalimutan yon kasi grabe ang suka mo noon sa loob ng bar noong malasing ka. Nagmukha tuloy akong janitor doon nang tulungan ko silang linisin yung kalat mo kasi naaawa ko sa waitress na nandun. Pagpapaalala ko pa sa kanya. Ang sabihin mo type mo lang yung waitress na yon. Naging ex-girlfriend mo pa nga siya, hindi ba? Tanong naman ni Edgar.
At bala ko na sanang pakasalan kung hindi lang ako pinagpalit sa foreigner na nakilala niya lang sa isang dating app. Hay, ang dami na talaga nating pinagsamahan no? Wika ko. Sinabi mo pa at marami pa tayong pagsasamahan, Jason. Salamat ha. Sa totoo lang sobrang nahirapan ako sa lahat ng mga treatment at operasyon na pinagdaanan ko. Pero alam ko na mas nahirapan kayo ni na mami dahil sa sitwasyon ko. Kaya thank you talaga kasi hindi mo ako iniwanan. At least ngayon, pwede ka na mag-asawa kasi makukuha mo na ulit ako na best man sa kasal mo. Wika naman niya. Siyempre wala naman ako ibang kukunin na best man kundi ikaw lang. Kaya magpalakas ka na lalo kasi nararamdaman ko na malapit na akong ikasal. Tugon ko pa. Alam mo feeling ko, gutom lang yung nararamdaman mo. Wala ka pa kang girlfriend ulit tapos ikakasal ka na kaagad. Halika na nga at kumain na lang muna tayo. Natatawang sabi niya sa akin. Papadudot ang buong akala ko noon ay magpapatuloy na talaga ang paggaling ni Edgar mula sa sakit niya. Mas lumakas na kasi siya pagkatapos ng kanyang operasyon at huling therapy. Medyo tumaba na rin siya at sumigla ang kanyang katawan. Kaya lang pagkalipas ng 2 buwan ay bigla na naman siyang nanghina na naging dahilan para muli namin siyang ibalik sa ospital. Hindi kami makapaniwala sa mga sinabi ng doktor na bumalik ang sakit ni Edgar at umakyat pa yon sa stage 4. Ang pinakamasakit sa narinig ko noon ay nang sabihin ng doktor na hindi natatagal pa ng 1 linggo ang buhay ng best friend ko. Sobrang nagalit ako noon, Papa Dudut, at munti ko nang masaktan ng doktor na kausap namin ni tita. Ayoko kasing maniwala sa mga sinasabi niya na hindi magtatagal ng 1 linggo si Edgar. Hindi siya Diyos para bigyan niya ng taning ang buhay ng best friend ko. Mabuti na lang talaga at napigilan ako ng tito ni Edgar bago ko pa nagawang suntukin ng doktor na kausap namin. At sa huli pinilit ko na lamang din na pakalmahin ang sarili ko, Papa Dudut. At nang muli kong makausap si Edgar ay nakita ko ang labis na panghihina ng katawan niya. Kaya siguro naisipan niya nang magbilin sa akin ang mga oras na yon. Jason, alam ko na masyado na akong naging pabigat sa iyo. Pero may request pa sana ako sa iyo. Sana'y hindi mo pa rin ako tanggihan sa pagkakataon na ito. Gusto ko sana ng asul na kabaong, puting barong at lagyan ako ng makeup sa mukha nang magiging ako ang pinakagwapong pinaglalamayan sa lahat ha. Kung pwede rin sanang 3 araw lang ang pagbuburol para hindi masyadong kumulubot ang balat ko bago ang araw ng libing ko. Nangihinang wika ni Edgar. Edgar naman sabi nang wag mong ginagawang biro ang bagay na yan. Naluluhang saway ko. Hindi naman ako nagbibiro, Jason. Nakikiusap talaga ako sa iyo na gawin mo yun. Kasi alam ko na kapag nawala na ako ay hindi to magagawa ni na mami. Sa inyong dalawa ni mami alam ko na mas matatag ka. At mas magagawa mo ng maayos sa mga request ko sa oras na wala na ako. Ang sabi pa niya. Seryoso ba talaga yan? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak sa mga sinasabi mo ngayon Wala naman kasi akong alam sa pag-aayos ng burol. Tapos sobrang bigat pa nitong mga pinapagawa mo sa akin. Naiiyak nang sabi ko. Pasensya ka na talaga, Jason. Ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Pero salamat talaga ha. Salamat kasi nang dahil sa iyo ay naranasan ko kung paano ang magkaroon ng isang kapatid. Naiiyak na rin na wika niya. Edgar, ako nga ang dapat na magpasalamat kasi napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Hindi pa nga ako nakakabawi sa mga nagawa mong tulong sa akin. Sobrang swerte ko na nagkaroon ako ng isang best friend na kagaya mo. Tugon ko. Ako rin Sobrang swerte ko na naging best friend kita. Isa ka sa mga pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Alam mo kapag nakaharap ko na ang Diyos, ihilingin ko talaga sa Kanya na susunod na buhay ko. Sana'y maging totoong kapatid na kita, Jason. Gusto ko na magpahinga. Matutulog muna ako ha. Basta lagi mong tatandaan na ikaw lang ang nag-iisang best friend ko. Wika niya. Papadudot ng araw din na yon ay tuluyan nang namaalam sa amin si Edgar. Kasama ko pa noon ang mami niya kaya pigil na pigil pa rin ako na maiyak.
Umagulhol na kasi noon si tita habang mahigpit na nakayakap sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang tito ni Edgar at sinamahan na si tita sa kwarto na yon. Doon ako nagpaalam sa kanila na lalabas na lamang muna akong sandali. Dumiretso ako noon sa chapel ng ospital at doon ko na nilabas ang bigat ng nararamdaman ko habang tahimik na umiiyak. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang best friend ko. Umaasa pa rin ako noon na sana'y magkaroon ng himala at muli siyang mabuhay. Na sana pagbalik ko ng kwarto kung saan siya nakakonfine, ang nakangiting muka at masiglang boses niya ang sasalubong sa akin. Pero hindi na nangyari yon, Papa Dudut. Hindi ko na muli pang narinig ang boses at mga tawa ng best friend ko. Kagaya ng request ni Edgar ay ako na ang nag-ayos ng lahat para sa burol niya, Papa Dudut, wala sa isusuot niya. Sa kulay ng kabaong niya pati na ang bilang ng araw ng burol niya ay sinunod ko rin. At sa araw ng libing niya ay napatanong ako habang tahimik na umiiyak. Sa aming dalawa ni Edgar ay hindi hamak na mas mabuti siyang tao, Papa Dudut, pero bakit kaya palaging nauunang mawala sa mundong ito ang mga mababait at matutulungin na tao? Bakit hindi na lamang masasamang tao ang maunang mawala? Bakit kailangan na ang isang kagaya pa ni Edgar ang maunang mawala? Kahit marami pa siya na pwedeng matulungan, parang ang unfair lang talaga ng buhay sa mundong ito. Dahil mas nagtatagal na mabuhay kung sino yung mga taong walang ambag sa paggawa ng kabutihan. Pero siguro nga, Papa Dudut, marami lang talagang mga plano ang Diyos na hindi natin kaagad maiintindihan. Pero wala naman kasing ibinibigay na pagsubok sa atin ang Diyos na alam niyang hindi natin kakayanin, hindi ba? At bawat pangyayari sa buhay natin, mapamasaya man o malungkot, ay palaging may makabuluhang dahilan na minsan ay kailangan lang nating intindihin o hintayin ang tamang oras para mas matanggap at maintindihan ang lahat ng yon. 4 na taon na rin ang nakalipas mula nang mawala si Edgar, Papa Dudut. May asawa at anak na rin po ako sa ngayon, at Edgar ang pinangalan ko sa panganay kong anak na lalaki. At sa tuwing tinatanong ng asawa ko kung bakit Edgar ang pinangalan ko sa anak namin, matatapos ang pagsagot ko sa tanong niya na naluluha ang mga mata ko. Ang sabi ko, Papa Dudut, mabilis ko ring matatapos itong sulat ko sa inyo, pero heto ako at naiiyak na naman habang patuloy akong nagsusulat. Akala ko talaga ay madali lamang gumawa ng sulat, pero mahirap pala talagang balikan ang alaala na magpaparamdam sa iyo ng saya at matinding kalungkutan. Pero naiiyak man ako ngayon, sigurado ako na natatawa si Edgar kung nasaan man siya dahil sa itsura ko ngayon. Alam ko rin na masaya siya dahil naipadala ko itong sulat ko sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Jason. Maikli lang ang buhay ng bawat tao, kaya dapat lang napahalagahan natin ang bawat oras na pwede nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat sa ating letter sender na si Jason sa pagbabahagi mo ng iyong nakakaiyak na kwento para sa araw na ito. Marami talagang pangyayari sa buhay natin ang mahirap ipaliwanag o bigyan ng kahulugan. Lalo na kapag may nawala sa buhay natin na isang napakahalagang tao. Mapapatanong tayo kung bakit ba yon kailangan mangyari at kung bakit kailangan na siya pa ang mawala. Wala sa akin, Jason, ang mga kasagutan sa mga naging tanong mo nang dahil sa pagkawala ni Edgar. Napakabuti niyang tao, pero bakit maaga siyang kinuha ng ating poong may kapal? Pero naniniwala ako na ang pagpanaw ng isang tao ay hindi isang parusa. Hiram lang naman kasi ang ating buhay at lahat tayo ay nakatakda ding mawala sa mundong ito. At kung may mahal man tayo sa buhay na pumanaw, nang mas maaga ay ipagdasal na lang natin sila dahil ang mahalaga ay wala silang hirap pa na mararanasan sa mundong ito. Salamat muli, Jason, sa pagpapadala mo ng iyong sulat dito sa aking YouTube channel. Sobrang nakakayak man itong kwento mo, grabe naman ang aral na naiwan mo sa ating mga kaistorya ngayon.
Maswerte ka na nagkaroon ka ng isang best friend na kagaya ni Edgar. Pero maswerte rin si Edgar dahil hanggang sa huli ay nagawa mong tuparin ang pangako na binitawan mo sa kanya. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.